Sa previous episode, si Faith ay isang ulilang lalaki na nagtatrabaho bilang isang bantay sa gate ng Holy Knight Castle. Siya ay ni-hire ng magkapatid na Veliric upang gawin ang pagbabantay, kaso ang mga magkapatid na ito ay sobrang bastos at inalipusta pa nila si Faith. Minaliit siya at sinipa pa sa mukha at sinabihan na kung di dahil sa kanila ay hindi siya makakapagtrabaho at hindi rin makakakain, pero tinanggap lamang ito ni Faith hanggang sa may nangyaring kaganapan na kung saan, na-awaken ni Faith ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagpatay niya sa isa sa mga magnanakaw. Nabili din ni Faith ang isang espada na may kakayahang magsalita at sinabihan si Faith na siya ang maggagabay sa kanya upang makamit nito ang kapangyarihang ninanais niya. Sa pagpapatuloy ng ating recap, lumabas si Faith mula sa isang inn at nagtanong sa isang driver ng karwahe kung maaari siyang sumakay. Habang sila'y naglalakbay, nagtanong si Faith kung si Mine ba talaga ay may gluttony dahil lagi siyang gutom. Ngunit simpleng sagot ni Mine, ang galit ay nagpapaburn ng maraming calories at binanggit ni Faith na kahit marami itong kinakain, hindi naman lumalaki si Mine at ito'y ikinagalit ni Mine at dinagdagan niya ang bigat ng kanyang sandata at sa huli, ito ang naging dahilan ng pagkasira ng gulong ng karwahe at napilitan silang huminto. Humingi ng tawad si Faith sa nangyari, ngunit napansin niyang nawawala si Mine at nakita niya ang isang nayon malapit doon at naisip niya na baka doon pumunta ang babae. Hinabol niya ito at napansin niya ang katahimikan ng nayon. Ipinaliwanag ni Greed na malapit ang nayon sa Gallia kung saan karaniwang may mga aktibong halimaw, kaya naisip niya na may malakas na tao na nagpoprotekta sa nayon at tinanong ni Faith tungkol sa kastilyo na malapit sa nayon. Sagot ni Greed, ito ay ang Hausen Castle. Nagpatuloy siya sa paglalakad papasok sa nayon hanggang sa makita niya ang isang lalaki na nililinas ang kanyang espada. Nagpa siya siyang tanungin ang lalaki kung saan ang bahay ng punong nayon, sabay banggit na nais niyang manatili roon ng gabing iyon at pagharap ng lalaki, nalaman niyang ito'y isang matandang lalaki at ang punong nayon pala. Napansin ni Greed na hawak ng matanda ang isang banal na espada at naisip niyang ito ang nagpoprotekta sa nayon. Bago magpas siya ang matanda kung papayagan na manatili si Faith, hinamon siya ng matandang lalaki sa isang duelo. Sinubukan ni Faith na tingnan ang stats ng matandang lalaki, ngunit napansin niya ang paggamit nito ng appraisal at nagtaka ang matandang lalaki, binanggit na kahit level 1 lang si Faith, lahat ng kanyang stats ay mahigit 2 milyon. Naguluhan si Faith dahil hindi niya napansin na ginamit ng matandang lalaki ang appraisal ngunit, tinanong lang ng matanda kung tatanggapin ba ni Faith ang hamon o hindi at doon ay hinugot ni Faith ang kanyang espada at nagumpisa ang kanilang labanan. Pantay ang labanan hanggang sa magpas siya si Faith na tapusin ito agad, kaso lang naharangan ng matandang lalaki ang kanyang atake at nagawang matalo siya, tinanggap ni Faith ang pagkatalo at alam niyang hindi na siya makakapagpalipos ng gabi doon. Subalit sinabi ng matandang lalaki na ito'y tadhana at pinayagan siyang manatili. Nalito si Faith pero may kondisyon ang matandang lalaki na kung saan kailangang matuto si Faith ng ilang aralin mula sa kanya, ngunit hindi binanggit ng matanda kung bakit. Nagduda dito sina Greed at Faith, ngunit sinimulan ng matanda na banggitin ang lahat ng kahinaan ni Faith at di niya alam kung paano kontrahin ang appraisal o kung paano gamitin ng tama ang kanyang mga kakayahan at dagdag pang sinabi niya, na hindi pa sanay ang katawan ni Faith sa kanyang kapangyarihan. Kahit na kaya ng talunin ni Faith ang mga halimaw, hindi niya matatalo ang mga taong umaatake sa kanya at binanggit ng matandang lalaki na marami siyang matututunan mula sa kanya, pero duda pa rin dito si Greed at gayunpaman, alam ni Faith kung gaano kahirap makakuha ng pagtuturo mula sa isang banal na knight ng personal. Tinanggap niya ang alok at ipinakilala ang sarili. Ipinakilala rin ng matandang lalaki ang sarili bilang si Barbatos at biglang lumitaw si Mine, at agad na nakita ni Barb na siya isang sanay na mandirigma. Handa na si Faith para sa kanyang pagsasanay, kaso ito pala ay pakikipaglaban gamit ang kamay lamang at ipinaliwanag ni Barb na ito ang pinakamahusay na paraan para kontrolin ang lahat ng stats ni Faith, at binanggit pa ni Barb na ang mga mandirigmang biglang lumalakas ay may problema sa pagkontrol ng kanilang kapangyarihan. Itinuring ni Faith na matalino si Barb at naghanda na para magsimula. Sinimulan ni Barb sa pagtama sa posisyon ni Faith at itinuro niya kay Faith kung paano sumuntok at kung gaano kalakas ang dapat gamitin. Ipinakita niya kung paano ito gawin, na ikinagulat ni Faith sa bilis niya. Binanggit ni Barb na ito ay tungkol sa pagkontrol sa sariling katawan at kung hindi niya makontrol, magiging mahina at mabagal ang kanyang mga kilos at doon ay nagkaroon ng inspirasyon si Faith sa aralin, at itinuloy nila ang kanilang pagsasanay.
Kahit anong gawin ay hindi pa rin siya makatama ng suntok kay Barb at nang biglang nagsimulang kumilos ang gluttony ni Fate na ikinagulo ni Barb, tinanong niya si Fate kung bakit nagbago ang kulay ng kanyang mata. Subalit sinimulang sakupin ng skill ang katawan ni Fate at inatake si Barb, nakaiwas ang matandang lalaki at na-impress na biglang gumaling si Fate at nang sinubukan ni Barb na maging seryoso at umatake, pero dahil sa gluttony ay nakikita ni Fate ang mga galaw ng matandang lalaki na parang slow motion. Naiwasan niya ang kombinasyon na atake, na ikinabilib ni Greed dahil mabilis pa rin gumalaw si Fate kahit na nasa half-starvation mode siya, at mamaya ay sinabi ni Barb kay Fate na tuturuan niya ito kung paano lumaban sa tunay na labanan kinabukasan. Pumayag si Fate, ngunit bigla niyang naamoy ang mga halimaw na nagmumula sa kastilyo at nagtaka siya kung may mga halimaw ba sa loob nito, hanggang sa marinig niya ang sigaw ni Barb mula sa kanyang bahay. Dali-daling pinuntahan ni Fate si Barb ngunit nalaman niyang nakatulog si Mine pagkatapos mag-raid sa kusina ni Barb at humingi ng tawad si Fate, pero lumabas si Barb para kumuha ng pagkain para sa kanila. Habang ginagawa niya ito, nakita ni Fate ang isang frame na may larawan ng pamilya ni Barb at binanggit ni Greed na kamukha ni Fate ang anak ng matanda at nahulaan niya na may dahilan si Barb kung bakit siya naging punong nayon, at bakit niya gustong turuan si Fate. Kinabukasan, binigyan ni Barb si Fate ng isang stick at sinabihan siyang pigilan ang espada niya at naguluhan dito si Fate dahil baka masira ito, pero sagot ni Barb ay kaya niya ito dahil sinanay siya nito at inatake siya ni Barb na kung saan pinilit si Fate na gamitin ang kanyang half-starvation state, para makita ang galaw ng espada at hayaang dumulas ito sa stick. Nagawa niya ito at humanga naman dito si Barb dahil ngayon kaya na ni Fate kontrolin ang kanyang stats. Nagpasalamat si Fate kay Barb sa lahat ng tulong at hinintay nila ang gabi. Sa hapunan, sinabi ni Fate kay Barb na aalis sila kinabukasan ng umaga, subalit mas interesado si Mine sa pagkain kaysa sa pagpapasalamat sa matandang lalaki. Binanggit ni Barb sa kanila na mag-enjoy sa pagkain pero inihayag ni Mine na hindi niya maramdaman ang lasa nito. Nalito si Fate, ngunit ipinaliwanag ni Greed na iyon ang kapalit ng pagkakaroon ng wrath skill at sinabi ni Mine na hindi siya nag-aalala dito, dahil may kailangan siyang gawin at naalala ni Fate ang kanyang misyon na tulungan si Roxy. Naantig ang matandang lalaki sa mga salitang iyon at tumingin siya sa kastilyo. Tinanong ni Fate kung mayroon bang bagay doon, kaya nagpa siya si Barb na magpaliwanag. 15 taon na ang nakalipas, sa kanya ang kastilyong iyon at ipinaliwanag niya na siya'y nawala dahil sa ilang tungkulin sa kaharian ng lusubin ng isang lich ang kanyang teritoryo, nawala niya ang kanyang pamilya at mga tao at ngayon, pinamumunuan na ng Lich Lord ang kastilyo. Sinasabi niyang nakulong pa rin doon ang kanyang pamilya, ngunit nag-trigger lang ito ng gluttony skill ni Fate at lumabas si Fate at tumingin patungo sa kastilyo. Sinundan siya ni Barb at sinasabing kung pupunta si Fate sa kastilyo ay dapat sasama siya. Ipinaliwanag niya na siya'y naiipit pa rin sa nakaraan at gusto niyang makawala mula rito. Lumitaw din si Mine at binanggit niyang mananatili siya para protektahan ang nayon at yon ay kung babayaran siya ng 50 ginto. Nagpa siya ang dalawa na pumasok kaso biglang nagliwanag ang madilim na kastilyo at biglang gumana ang fountain. Naririnig nila ang mga tawa ng mga tao at agad na ginamit ni Fate ang kanyang petrification arrow kasama ang sandstorm magic, para gawing estatwa ang mga bantay na kalansay. Madali nilang na-infiltrate ang kastilyo at binanggit ni Barb na mahirap pag-aralan ang ginamit ni Fate, subalit lumitaw pa ang mas maraming kalansay at kinubkob sila at agad na ginamit ni Barb ang kanyang espada para harapin ang pinakamalapit na mga kaaway, habang ginagamit ni Fate ang kanyang naunang teknik. Mabilis silang nakapasok at pumasok sa ikalawang palapag, kung saan naroon dapat ang lich kaso pagdating nila, nakita nila ang isang kwarto na puno ng mga katulong at kasama na doon ang anak ni Barb. Sinalubong ng asawa ni Barb at ng mga katulong ang kanyang pagbabalik, ngunit hindi siya makapaniwala sa nangyayari at tinawag niya sila sa kanilang mga pangalan at lumapit sa kanila, nagtatanong kung sila ba ay buhay pa. Sumagot sila na marahil ay pagod lang siya at tinanong kung natupad ba niya ang kanyang tungkulin. Kinumpirma niya ito at ngumiti silang lahat pero naguluhan si Fate dito at doon ay ipinaliwanag ni Greed na kahit mukhang nabubuhay sila, subalit ang lahat ng nasa loob ng kwarto ay patay na. Ibinunyag niya na ito ay isang ilusyon, pero hindi ito tila napapansin ni Barb at tinanong ng anak ni Barb kung may dala ba siyang pasalubong para sa kanya, at sinubukan ng matandang lalaki na kunin ito mula sa kanyang jacket. Biglang sinubukan ng kanyang anak na saksakin siya at hinugot niya ang isang kutsilyo para harangan ito,
pero pagkatapos ay agad na umatras ang anak at binanggit na siya ang nagpoprotekta sa kastilyo sa lugar ng kanyang ama ng ilang taon. Sinubukan ng ilusyon na pagsisihan si Barb dahil sa pagtutok niya sa kanyang trabaho noong sila ay inatake. Ang mga ilusyon ay nag-angkin na buhay pa sila, at si Barb ang gustong pumatay sa kanila. Ngunit sinabi ni Fate sa matandang lalaki na siya ang haharap sa mga ilusyon, gusto niyang gamitin ang scythe mode ni Greed para putulin ang buong ilusyon na skill, kaso sumagot si Greed na mapuputol din ang lahat kasama nito. Ibig lang sabihin nito ay kakainin ng gluttony ang mga kaluluwa ng lahat at mabubuhay sila magpakailanman sa pagdurusa. Nag-atubili si Fate dahil ayaw niyang magkaroon sila ng ganoong tadhana at pagkatapos, hiniling ni Barb sa kanya na harapin ang Lich Lord, habang haharapin niya ang kanyang sariling pamilya. Nakipagduelo ang matandang lalaki sa kanyang anak at na-impress sa kung gaano ito kalakas, samantala ay sinundan ni Fate ang amoy ng mga halimaw at napadpad siya sa isang bulwagan. Madali niyang natagpuan ang Lich at ginamit ang panal ni Greed para tamaan ito. Gayunpaman, ang Lich ay buhay pa rin at lumalaban at tiningnan ni Fate ang kanyang stats at lahat ay higit sa 2 milyon at inatake siya ng Lich, ngunit nagpa siya si Fate na kontrolin ang kanyang kapangyarihan tulad ng itinuro sa kanya ni Barb. Sinundan niya ito mula sa isang parry at sinira ang mga kamay ng Lich, subalit hindi sumuko ang halimaw at sinimulang manipulahin ang mga patay na katawan. Narinig ni Fate ang mga katawan na humihingi ng tulong kaso lang hindi niya ito kaya na masaktan. Pagkatapos ay lumingon siya at nakita ang mga katawan malapit sa kanya at sa kabutihang palad, dumating si Barb sa tamang oras at pinutol ang kanilang mga galamay at nakita niya ang katawan ng kanyang yumaong asawa, sinasabi ang parehong bagay na sinabi niya noong huli silang nagkita. Naalala ni Barb ang kanyang pamilya na nagtatanong kung bakit laging siya ang kumukuha ng pinakamapanganib na mga misyon. Ngunit simpleng sagot ni Barb na mabilis niya lang na matatapos ang mga misyon na ito at babalik, pero napagtanto ni Barb na hindi siya sapat na naging mabilis sapagkat ngayon ay kinakailangan na niyang ipahinga sila. Ginamit niya ang kanyang Grand Cross skill para linisin ang mga katawan at talunin ang Lich, ngunit patuloy pa rin ang paglaban ng halimaw at tumingin si Fate sa paligid at nakita ang espada ng anak ni Barb. Kinuha niya ito at nais tumulong sa matandang lalaki at pinagsama nila ang kanilang mga espada para i-activate ang parehong skill. Mas malakas ito at natalo nila ang Lich at kinuha ni Barb ang mga katawan ng kanyang pamilya, humihingi ng tawad sa oras na kinailangan niya para gawin ito at bigla niyang nakita ang mga multo ng kanyang pamilya, at sinabi ng kanyang anak na ayos lang iyon dahil nailigtas niya sila. Kaso hindi sigurado si Barb at maaari niyang ginawa ito ng mas maaga. O kahit na nandoon siya nang atakihin ng Lich ang kastilyo pero humingi siya ng tawad dahil pinahirapan niya sila, ngunit sinabi lang nila sa kanya na gawin ang palagi niyang pinaniniwalaan. Ipinangako niya sa dalawa na mabubuhay siya sa paraang hindi sila mapapahiya, pagkatapos ay binigay niya sa kanyang anak ang souvenir na palagi niyang ipinangako at niyakap ang dalawa bago sila nawala. Bumalik sa dating kadiliman ang lugar at hiniling ni Barb sa kanyang pamilya na maghintay sa kanya. Lumabas sila at biglang inihayag ni Barb na nalampasan niya ang kanyang level limit, iniisip niya na ito'y dahil nakipaglaban siya kasama si Fate. Kinumpirma ito ni Greed, na nagsasabing mangyayari lang ito sa mga taong nagbubukas ng kanilang puso sa mga gumagamit ng Deadly Sin skill, subalit ay mabilis na lumipat ang kanilang atensyon sa kanilang paligid dahil may ilang kalansay pa rin sa lugar. Sinabi ni Fate na dapat silang magpaligsahan kung sino ang makakatalo ng pinakamarami at pumayag si Barb. Bumalik lang sila ng umaga, na ikinainis ni Mine dahil nagbantay siya magdamag para protektahan ang nayon. Binigyan siya ni Barb ng bag ng gold coins at kinuha ito ni Mine, ngunit iniisip ni Fate na sakim siya at sumagot si Mine na kailangan niya ng ginto para muling itayo ang nayon, at hindi nagsisinungaling ang ginto na isang bagay na matututunan niya kung mabuhay siya ng sapat at matagal. Naguluhan dito si Fate, pero binanggit ni Barb na nakita na niya si Mine noon at lumalabas na nakita niya si Mine 50 taon na ang nakalipas, noong lumitaw ang mga halimaw sa lugar na iyon at nagulat si Fate pero sinabi ni Barb na pareho pa rin ang itsura niya, at noon pa man ay isa na siyang perpektong mandirigma. Nagpasalamat si Mine sa papuri, sinasabing maaabot niya ang kanyang level kung magtutuloy siya sa pagsasanay sa loob ng 1,000 taon at tinanong ni Barb kung sino siya. Ngunit sinagot ni Mine na siya ay isang multo na hindi pinapayagang mamatay at napansin ni Barb na bumalik na sa normal ang mga mata ni Fate. Ipinaliwanag ni Fate na mayroon siyang kondisyon na kailangan niyang patayin ang mga halimaw paminsan-minsan at kung hindi,
Magiging pula ang kanyang mga mata at mabilis na nahulaan ni Barb na kung hindi niya papatayin ang mga halimaw, mawawala ang kanyang isip. Kaya sinabi niya kay Faith na bumalik sa kanya kapag natapos na niya ang kanyang kailangang gawin, binanggit niya na may mahalaga siyang sasabihin sa kanya kaso hindi niya ito magagawa ngayon. Samantala ang dalawang miyembro ng Trio of Dumbness, ay sobrang na-excite dahil natagpuan nila ang Philosopher's Stone at tulad ng dati, ito ay isang bagay na maaaring magpagaling ng anumang injury o sakit at sa ilang paraan ay nagbibigay ng immortalidad. Kumakatok ang kanilang butler sa pinto, at tinanong ni Rafael ang tungkol kay Hato at sumagot ang butler at natagpuan na siya ngayon bilang dedo, at dagdag pa nito na ang corpse ay hindi isang halimaw, kundi isang tao. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.